Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang naglalaro ang dalawang panig sa mental game at nag-aaway sa kanilang mga mata. Kung sino man ang manggaguna at gumawa ng inisyatiba ay maaaring makuha ang sagot na gusto nila mula sa kabilang partido, o pigilan ang iba na makuha ang kanilang tunay na sagot. Obviously, sa eye-to-eye battle na ito, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig, at saglit na walang sinamantala ang isa. Kuya, kung magsalita ka ng walang kaparerikan, kalagkarin mo lang siya palabas at bugbugin mo kung magsasalita siya. Oo, hinding-hindi matatapos ng maayos ang mga naglalaro sa atin. This guy wants to show off, kaya hindi natin siya bibigyan ng magandang buhay. Transaksyon man ito o kung ang bastos na si Chanho ay talagang tao ng lalaking ito, mayroon kaming katotohanan na ang gamot na panlunas ni Chanho ay ibinigay kay Han Sanchen, kaya nangangahulugan ito na ang taong ito ay nalasan hanggang sa kamatayan ay malamang na nabubuhay siya ng maayos noon. Sa makatuwid, sa kasalukuyan ay mahirap makakuha ng anumang kapakipakinabang na mga pahiwatig mula sa bibig ng taong ito. Panipi, iyon ay tama lang, kung ganoon. Nang marinig ito ng matanda, ngumiti siya ng mahina, ang kanyang nasasakupan ang sa wakas ay bumasag sa katahimikan, na kahit papaano ay nagbigay daan sa kanya na madaling makalabas sa labanan ng mata sa mata. Han Sanchen, gusto kong bigyan ka ng sapat na paggalang, ngunit tulad ng nakikita mo, ang galit ng publiko ay mahirap hawakan. If you tell me honestly, that's fine, but if you still insist on force, then I'm sorry, nahihirapan akong kontrolin ang mga subordinate ko. Tapos magsalita ang matanda at tumingin kay Han Sanchen. Han Sanchen gave a wry smile. The fact is that I made a deal with Chanho. It's as simple as that. If you keep asking, what do I say? You have to admit that Chanho is mine. Will you be satisfied? Panipi-panipi. If so, then fine. I admit that Chanho is actually mine. Is this okay? I'm about to die. I don't want to have any conflict with you. I just want to spend the rest of my life happily. Siyempre, kung pipilitin mong maghanap ng gulo, ayos lang. Kaya ko rin gawin ang katulad ng deal kay Chanho. Ipapasa ko sa iyo ang isa sa mga kakaibang kakayahan ko, pero kailangan mo ring ipangako sa akin na mas mabuting hindi na ako mamatay. Pagkarinig nito, isang grupo ng mga crony na kanina lang nagalit ay natigilan saglit, at hindi nila alam ang isasagot. Walang pakinabang sa galit noon, pero ano ang magagawa nila ngayon? Ang mga tao ay direktang nakikinabang mula dito, at tila hindi nararapat na magsabi ng labis, kapag nangyari ang bagay na ito, kung masyado kang nagsasalita at hindi na matuto, malaking kawalan ang mararanasan mo. Nang makitang biglang hamina ang momentum ng kanyang mga nasasakupan, malamig na ngumiti ang matanda, Han Sanchen, napakahusay mong makuha ang puso ng mga tao. You are very smart, you used some so-called secret book to silence all my cronies, tapos, walang magtatanong about you and Chanho, right? The more you act like this, the more likely I will be it's suspicious. Ngumiti si Han Sanchen, you can interpret it whatever you want, your brain is on your shoulders, not mine. I can't control it. Kawili-wili, talagang kawili-wili, pagkasabi nito, malamig na sinulyapan ng matanda ang malapit na kasama sa tabi niya, ano? Anong ibig mong sabihin, may gusto ka bang matutunan kay Han Sanchen? Kung ang matanda ay sumang-ayon sa bagay na ito, ang lahat ay natural na magiging masaya, ngunit kung ang matanda ay hindi pumayag, kung gayon sa kasong ito, sila ay hindi tanga. Sino mang gustong matuto ay higit pa sa mababaw na pagpapaligaya sa mga matatanda. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pinagbabatayan na loika sa likod nito ay sapat na nakakatakot.
Sino gustong matuto? Ano ang pinagkaiba nito sa Chanho? Hinihinalang sumuko si Chanho sa kalaban, kapag ang ganitong krimen ay mailagay sa sinuman, hindi ito magiging kasing simple ng pagkasira ng kanyang reputasyon at pagkawala ng kanyang katayuan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya mailagay ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. We don't dare. We have the magical skills taught by the Lord, how can we learn the dirty tricks of Han Sanchen? Tama na kuya, bigyan mo naman ako ng payo. Malamig na ngumuso ang matanda, kung ganoon, magagawa mo na ang iba. Gusto kong malaman kung ano ang relasyon ni Han Sanchen at Chanho. Walang sabi-sabing tumalikod ang matanda at umalis. Nagkatinginan lahat ng cronies at napatulala. Hindi sila binanggit ng matanda sa pangalan, ngunit binanggit silang lahat. Ito ay nangangahulugan na walang sino man ang maaaring umiwas sa sisihin, at lahat ay kailangang kumagat ng bala at malaman ito. Bago umalis, tiningnan ng matanda si Han Sanchen, ang ibig sabihin nito ay gusto ng matanda na tanungin nila ng maayos si Han Sanchen. Han Sanchen, umalis na ang matanda, ano sa tingin mo ngayon? Kung hindi, mas mabuting magsabi ng totoo. Nakikinig sa sinabi mo, halata na ayaw mong makaranas ng anumang pisikal na sakit, sa kasong ito, ipaliwanag mo ito ng maayos at nagtatrabaho kami ng maayos, at lahat ay magiging mas mahusay. Sa kabilang banda, kung hindi ka makikipagtulungan sa amin at pahirapan kami, pasensya na, baka malungkot ka rin namin. Han Sanchen gave a wry smile. I made it very clear now, he and I have a deal, just like the opinions I just mentioned to you. Buti na lang pumayag siya at ayaw mo. Siyempre, kung gusto mong magkamali, aaminin ko rin na nagsasabuatan kami ni Chanho, at pwede mong balikan at isumbong. Kung wala na, magpapahinga muna ako. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod si Han Sanchen at nahiga sa kanyang kama. Nang makitang si Han Sanchen ay napaka-casual at gustong magpahinga sa harap nila ng masayang, ang mga taong ito ay biglang naging malungkot. Ilang tao ang nagsenyas sa isa't isa gamit ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay pumasok sa selda at binuksan ang pinto ng selda, lumakad pa nga ang isa sa kanila papunta sa Han Sanchen, binuhat siya, at marahas na sinabi, "Fuck, tingin mo sa amin. Anong mga tanga ang pinaglalaroan mo? Gusto mong matulog? Matulog ka sa paa ng nanay mo. Pull him out, hindi pa ba tapos ang punishment last time? Let him continue to experience the punishment to come this time." Tama na. Kuyaba ng ilang beses, ngunit nagdadalawang isip na magsalita, finally, he chose to follow up, pumapayag din ako. Ngayong sumang-ayon na ang lahat, natural, mabilis na hinayla palabas ng kulungan si Han Sanchen ng isang grupo ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si Han Sanchen sa isang bukas na lugar. Siya ay nakatali sa isang kahoy na haligi na ipinasok sa lupa at napapaligiran ng mga sundalong nakaitim. Ilang crony din ang nakatayo sa harapan niya sa mga oras na ito, na bumubuo ng isang hilera, kasama na si Huya. Han Sanchen, bibigyan kita ng huling pagkakataon, gusto mo bang sabihin o hindi? Limitado ang pasensya natin, Han Sanchen, wag mo talaga kaming hamanin. Hindi nakaimik si Han Sanchen, na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha, ilang beses ko na itong sinabi, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Nasabi ko na ang lahat, at maaari kong aminin ang anumang posibilidad na gusto mong aminin ko. Sampain mo. Kung pipilitin mo pa ring magsalita ng husto ngayon, mapaparusahan ako. Habang umuungal ang isang tao, ilang sundalo ang agad na tumakbo na may dalang mga instrumento ng pagpapahirap. Kaagad pagkatapos, pinahirapan ng grupong ito ng mga tao si Han Sanchen gamit ang mga instrumento ng pagpapahirap. Ang mga instrumento ng pagpapahirap na ito mismo ay ginagamit upang parusahan ang mga nagel-inang ng kanilang mga kakayahan, sa makatuwid. Ang bawat instrumento ng pagpapahirap ay hindi lamang katulad ng hugis sa isang instrumento ng pagpapahirap, ngunit sila rin ay madalas na puno ng demonyong enerhiya sa loob upang matiyak na kapag sila ay ginamit para sa pagpapahirap, sila ay magagamit upang pahirapan ang mga tao. Ang mga taong naglilinang sa kanilang sarili ay nararamdamang pinahihirapan. At ito ang dinaranas ngayon ni Han Sanchen. Siya mismo ay walang kultibasyon, at ang pagpapahirap na ito ay ganap na katumbas ng pagpaparusa sa mga mortal na may parehong mga bagay na nagpaparusa sa mga magsasaka. Kung ordinaryong tao lang sana siya hinimatay on the spot.
Bagamat malakas ang katawan ni Han Sanchen, sa ilalim ng gayong pagpapahirap, pinagpapawisan siya sa sakit at pumuti ang labi. Han Sanchen, hindi ka makatiis ng ganon kabilis. Let me tell you, appetizers lang ito, darating pa ang totoong pahirap. Tama na, Han Sanchen, kung ayaw mo nang maranasan ang sakit nitong laman at dugo, mas mabuting ipaliwanag mo ito ng tapat. Isang grupo ng mga tao ang mabangis na tumitig kay Han Sanchen. Tiniis ni Han Sanchen ang sakit at tumingin sa grupo ng mga tao. Walang imak, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Matigas pa rin ang ulo mo, hindi ba? Tumayo si Huya sa oras na ito, malamig na tumingin kay Han Sanchen, at ngumiti ng masama. Okay, pinilit mo akong gawin ito. Matapos magsalita, tumingin si Huya sa mga commander at magalang na sinabi, mga commander, may matalino akong plano na pahirapan si Han Sanchen. I wonder if you are interested. Originally, sinundan siya ni Huya all the way at hindi malakas ang presensya niya. Hindi man siya tinanggihan ng lahat dahil sa biglaang pagsulput niya, hindi na siya pinansin pa dahil sa itsura niya, sa pagkakataong ito ay biglang nagising ang lahat nang magsalita siya. Huya, anong gusto mong sabihin? Oo, sabi mo may mas magandang paraan ka para pahirapan si Han Sanchen, para sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Gayunpaman, ang pinakamahalagang gawain para sa lahat sa pulong na ito sa sandaling ito ay buksan ang bibig ni Han Sanchen, kaya hanggat ito ay kapaki-pakinabang, natural na masaya ang lahat na marinig ang tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, tataksil ka, paano mo ako pahihirapan? I think hindi matalinong tao si Han Sanchen, pero at least hindi ako tanga, pero sa kamay ng isang talunan na katulad mo, binaligtad ko ang sitwasyon. I take it seriously, regret. Mas mabuting pahirapan mo ako hanggang mamatay at huwag mo na akong bigyan ng pagkakataong mabuhay, kung hindi, talagang ipapabayad kita sa pinakamabigat na halaga. Nasnap, nang matapos magsalita si Han Sanchen ay sinampal siya ng malakas sa mukha. Han Sanchen, why the hell are you pretending to be cool with me here? Hindi mo man lang dinidilat ang mga mata mo para makita kung anong klaseng aso ka ngayon, and how dare you talk nonsense to me here? Fuck, are you allowed to infiltrate? We are not allowed to infiltrate you. Yes, although I have no evidence to prove anything about you, my stay with you is not in vain. Alam mo ba kung bakit masyado kitang pinapansin? Matagal ko nang narinig ang mga crony mo na may sarili ka ng relasyon sa amin, eyeliner. Kung hindi, sa palagay mo ba ay Diyos ka? Sa proseso ng pagharap sa amin ng maraming beses, hindi ka lang nagdusa ng isang fucking loss, ngunit nakakuha ka rin ng mataas na kamay sa bawat oras. Kahit awayan lang ni Huya at Han Sanchen, nanginginig sa takot ang mga crony sa gilid. Napakalaking halaga ng impormasyong ito. Ngunit sa kabilang banda, ito ay nakakagulat at makatwiran. Sa katunayan, sa nakaraang labanan sa pagitan ng dalawang panig, si Han Sanchen ay palaging nakakapaglaro ng mga advantageous card nang hindi inaasahan kahit na siya ay may hawak na isang disadvantageous card. Ito ay napaka hindi kapanipaniwala at kahit na nakadama ang mga tao ng isang tiyak na halaga ng takot sa kanilang mga puso. Lahat, kasama na sila, halos palaging may pakiramdam na hindi manalo bago umalis para sa labanan. Ngayong narinig na ng lahat ang revelasyon ni Huya, hamupa ang takot ng lahat. Ito pala na si Han Sanchen ay hindi isang Diyos, at hindi rin siya mas matalino kaysa sa iba, ngunit ang taong ito ay may isang impormante sa kanilang tabi mula pa noong una. Ginagawa nitong madaling maunawaan kung bakit palaging mas mahusay ang mga taktika ni Han Sanchen kaysa sa kanila. Galit na kinagat ni Han Sanchen ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang mga ngipin ng tigre, nais na mapunit ito. Huya, if you want to kill me or chop me into pieces, please do it to your heart's content. If I fall into your hands, I can only consider myself unlucky. Humph, syempre gusto mong maging masaya, ngunit maliban kung masasabi mo kung sino ang iyong tao, ginagarantiya ko na hindi lang mamamatay si Han Sanchen, kundi mabubuhay sa sakit, pagkahulog. Magalang na sinabi ni Huya sa mga commander, nang ahas akong magkaroon ng paraan para pahirapan si Han Sanchen, pakiusap sa mga commander na ito para sa pag-aproba. Pagkakita na si Huya ay nagpahayag ng napakaraming impormasyon sa sandaling siya ay umakyat sa entablado, natural na nagtiwala sa kanya ang mga commander. Tsaka,
Maganda kung may handang tumulong sa ganitong uri ng sapilitang pag-amin. Sabihin mo na, Kuya. Kung matagumpay mong makuha ang isang pag-amin, ito ay isang mahusay na tagumpay. Bukod pa rito, naging instrumento ka sa pagkuha ng Han Sanchen kanina. Sa dobleng kredito na ito, tiyak na walang limitasyon ang iyong kinabukasan sa hinaharap. Ngumiti si Huya, salamat sa mga commander sa kanilang pagpapahalaga at pagtitiwala. Sa katunayan, ang paraan ko para harapin ang Han Sanchen ay nangangailangan ng lakas ng lahat. Kapangyarihan ng lahat. Eksakto. Nakangiting sabi ni Hoya, mga commander, itatanong ko sana, na may katayuan tulad ng Han Sanchen, takot ka ba sa kamatayan? O, takot ka ba sa sakit? Sino mang umabot sa tuktok ay hindi maiiwasang makatagpo ng lahat ng uri ng kaguluhan. Lalo na si Han Sanchen, na nagmula sa katutubo at walang attachment sa anumang puwersa. Halos lagi silang lumalaban sa kanilang buhay. Kaya naman halatang naguguluhan ang tanong ni Huya sa lahat. Ignorante at iba ang pananaw ni Huya kaysa sa iba. Naniniwala si Huya na si Han Sanchen ay hindi natatakot sa mga bagay na ito, ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang dignidad. Sa makatuwid, ang kanyang mga nasasakupan ay naniniwala na kung hindi tuluyang bumagsak si Han Sanchen, ito ay tiyak na pagkasira ng kanyang dignidad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!